Demon Emperor Chapter 474. Ang nakaraan sinabi ni Dugo na hindi siya mapipigilan sa pagpunta sa Kapitolyo ng Imperyo. Para iligtas ang emperador kahit ilang ambush pa nakaharang sa dadaanan nito lalagpasan niya. Nagpapatuloy. Ipasa niyo sa lahat ang utos ko. Bilisan niyo ang mga galaw niyo. Huwag kayong tatamad-tamad. Ikaw ikatlo, bilisan mo. Huhulihin natin ang mga rebelde na yan. Hindi na magpapapigil si Dugo papunta sa Kapitolyo ng Imperyo. Oo! Yes, sir! Galop. Ang bilis ng mga takbo ng kabayo, parang brand new na NMAX. Karera ng kabayo na hinuhulugan ng piso. Nabigla na lang sila at napanganga dahil biglang lumiwanag ang nasa taas nila. Wow! Hindi nila pala ito alam, isa itong klase ng ari na kurente. Naulanan sila ng maraming electricity, ubos sila dahil mga bakal pa naman ang suot nila. Isa itong patibong! Naambus tayo! Lahat kayo! Standby lang! Gumawa kayo ng linya! Inutusan sila ni Dugo na huwag magpanik at sa di kalayuan may nanonood sa kanila. Ito talaga ang lakas ng loob ng hukbo ni Dugo. Hindi sila natatakot mamatay at hindi sila basta-basta sumusubok sa laban. Dugusan, kahit manalo ako sa labanan na ito, walang may bibigay sa akin na karangalan. Ngayon pa man, gusto ko ako mismo ang tatapos sa iyo. Maganda kayo para sa laban dahil hindi gagana ang panlilinlang na ito para matakot ang matandang hukluban. Sige po, sir. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Matandang sugi! Pati ba naman ikaw, lalabanan mo ako sa pagbabalik ko? Alam ko, kulang ako sa pagiging marites. Ang pagkakala ni Dugo ay si matandang Zugi ang umambus sa kanila. Hindi niya alam, iba pala, dahil kulang siya sa update, sinira niya ang kanyang iPhone Pro Max 15 fully paid. Pero matagal na ako sa lugar ng pakikipaglaban. 4 na papis ng Luzon. Gumawa kayo ng mapangahas na forma at pasukin niyo sila. Nag-utos na si Dugo ng mapangahas na forma. Hindi sila atras sa laban at susuungin nila ito kahit butas pa ng karayom. Papasukin ko. At gumawa na sila ng linya na parang pumipila sa NFA Rise. Dinadaanan lang nila ito na parang naglalakad lang sa park na hindi sila tinatamaan. Dahil ito sa mapangahas na formasyon nila. At sa wakas, nakalagpas na sila sa ari na naglalabas ng korente. At naglabas na ng malaking sandata, sibat na may palakol. Hawak-hawak ito ni Dugo at nanghahamon ng away. Huwag mong isipin na makakaya mo ko gamit lang ng isang pandilin lang. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo kung matapang ka at harapin mo ko. Talagang matapang si General Dugo dahil nanghamon talaga siya ng away. Nabigla siya dahil para siyang nakakita ng white lady sa umaga. Oh, Napakaraming tao at hayop na nagsama galing sa gubat. Nakachill lang silang lumalabas. mga taga Mindanao! Ang mga hayop na hukbo! Anong ginagawa nila dito sa lupain natin? At napakarami nila! Ang ubod ng samang si Zugi Canfeng, ibinenta niya ang kanyang bansa. Hinayaan niyang makapasok ang hukbong ito na walang may alam. Uubusin nila ang lahat ng mga tao sa bansa at maghahasik sila ng lagim sa buong Luzon. Ang bulok na putangin ng walang hiya na yan. Pati mga tao sa bansa, kinalimutan niya na rin. Hindi ba siya natatakot na magalit sa kanya ang langit? General, parang may naamoy akong hindi maganda. Kahit na ang punong ministro ay hindi siya ganun kawalang hiya.
para papasukin ang mga taga Mindanao sa Luzon. Masyadong bukas ang pagpasok nila sa bansa at wala ring nakakaalam nito. At hindi rin nagsabi sa atin o nagchat man lang ang mga Philippine Navy na nakabantay sa bansa. Paano naman makakapag-chat yung mga Philippine Navy? Isinira niyo yung iPhone Pro Max 15 na fully paid. Tama siya sa sinabi niya. Pero hindi na namin kailangan problemahin yan ngayon. Dahil may kinakaharap kaming problema. At nagbigay ulit ng mando si Dugo. Mga papis, i-chili forma! At natatawa lang itong si Puting Balbas. Dugusad, magaling ka talagang gumamit ng mga tauhan mo. Hindi nasasayang ang sinasahod nilang minimum rate dahil gamit na gamit sila. Naranasan ko rin yan nung nagtatrabaho ako bilang empleyado. Halika rito, ipasa mo sa lahat ang order ko. Makinig kayo. Steel arm tuta at iron back tuta, harangan niyo sila. Blood shadow tuta at cooling wind tuta, atakihin niyo sila sa gilid. Slaughter tuta, salubungin mo sila sa harap. Nagsitahulan na yung mga tuta. Nagsimula na nga ang digmaan. Pinagtatabat sila ng unang inaanak ni Dugo. Nagiging dalawa ang kanyang kamay. Ya! 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 Nakangiting tinawag ang kanyang ikalawang kapatid. Ikalawang kapatid! Ang mga taga Mindanao, parang wala ata silang totoong commander. Kayang-kaya natin kumawala sa kanila. Napakaraming taga Mindanao na hayop na lumusob sa Luzon pero walang namumuno sa kanila. Wala silang pinagkaiba sa tumatakas na mga hukbo. O sige, lahat tayo, magtulong-tulong tayo at lusubin natin sila. Nagyabang na ang unang inaanak ni Dugo dahil nakita niya na walang namumuno sa kalaban. Yes! Sige! Bigla na lang may bumagsak sa harap niya na napakalaking liwanag na para bang isang anghel sa lupa. Anghel sa lupa. Boom! Nabigla na lang sila kung ano itong bumagsak. Oh, isa ito sa 8 tuta na warden. Si Ironback tuta. Hindi kayo makakalagpas sa akin. At bigla siyang nilusob ng ikatlong inaanak ni Dugo. Ironback tuta! At nagtagisan sila ng lakas. Dugong! Napakatibay mo pa rin pagkatapos ng maraming taon. Hindi ako nagkamali ng pagpunta rito. Nag-ensayo ako nang walang tulog at walang kain. Hindi rin ako tumigil para lang maiuwi ko ang ulo mo as a trophy. Biglang sumulpot sa gilid niya yung unang inaanak ni Dugo. Naging 2-on-1 ang laban at tatabasin niya siya sa liig. Hindi maaari. Pasensya na kung tatapusin ko na itong masayang usapan niyo. Pero nasa digmaan tayo ngayon. Wala tayo sa kantin. Para maglaro kayo. Sa tingin ko wala namang masama kung tutulungan ko si ikatlong matanda. At tatama na ito sa liig niya. Mas mabilis pa sa hangin. Windworker Duguping! Ginagamit mo ba yung coconut mo? Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may tagabantay? At bigla siyang napalingon sa kanan. Bang! Tinamaan siya ng ligaw na bala. Pero nasalag naman niya ito gamit ang kanyang espada. Ikaw? Mukhang kilala niya itong tumira sa kanya sa likod. Si Steel Arm Tuta lang pala. Napaka-solid ang katawan niya. Siguro nag-gym to. Dahil 6-pack ang abs niya. Kasama siya sa mga heartbroken na lalaki dahil iniwan, kaya nag-gym na lang. At dito nagtatapos ang chapter 474. Maraming salamat sa panunood, mag-subscribe para laging updated ang jowa mo sa'yo.